Maraming mga bagay at plataporma ang naipangako ng ilan sa mga politiko na nakaluklok ngayon. Maraming mga nangakong bibigyang importansya ang mga mamamayan at marami ring nagsasabing pauunlarin lalo ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit nang maluklok ay tila ba parang napako ang kanilang mga pangako. Sa dokumentaryang aming ihahandog, naghanap kami ng mga taong maaaring magbigay ng impormasyon ukol sa kanilang naging karanasan at pahayag patungkol sa mga pangakong napako ng mga nailuklok na gobyerno. Ihahabol ko lang po sana, yung you have mentioned po sir kanina na yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? May timetable po tayo for this? Yesterday if not sooner. Lahat ng timetable ko yesterday if not sooner. Lahat yan ASAP. Oo. So, tignan natin. Pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Marami kaming nakahalap ng mga impormasyon galing sa mamamayan na mula sa bayan ng Mexico na hanggang ngayon ay naaapektuhan pa rin sa mga bagay na ipinangako ng gobyerno na mababago para sa kabutihan ng lahat. Sa tingin niyo po ba nangyayari at nagiging totoo ba yung mga pinapangako ng mga eleksyon na nanggagawa Ako siguro hindi natutupad yung mga pangako ng mga lahat ng tumatakbong politika ngayon. Pagka election lang, yun ang magandang sinasabi. Kamukha yung ibababa ang presyo ng bilhin, gas, ang mga estudyante, ang mga binibigyan ng scholar, hindi natutupad. Halos hindi natutupad ang lahat ng sinasabi ng mga politiko ngayon. Kaya nangako sila, napapako sila. Siguro sa Pilipinas ay nakaupo ngayon na presidente. So, ayaw ko yung sinabi niya sa una nangampanya siya na yung bigas na 20 pesos hinihintay ng mga tao. At saka lahat ng mahal ng bilihin ngayon, kumukha ng gas, diesel, mga tinda, mga karne, gulay, tsaka ang mamayang tao ay naghahanap ng mura. Kaya siguro kay presidente ayaw ko ngayon. Sa pagkain kasi walang sasakyan eh. Oo, yun na po. Last na tanong ko lang po is, napapatupad po ba ang mga Hindi. bakit po sa tingin nyo na gano'n? Kasi lalong tumataas eh. Lalo po tumataas. Lalo pang tumataas, hindi mo bababa. Ano po sa tingin nyo yung kailangan nilang gawin para po mas na matupad po nila yun? Gagawin? Hindi nyo din po alam. Ito na lang po, last question. Sa tingin nyo po ba, mapapatupad po ba nila yun in the future? Or hindi po talaga? Sana. Sana. Sana lang. Sana nga po. Mahal po Sana lahat. lang. Yun. Wala, lalong napamahal yung kami nga yung puna namin dati mura lang nga yung tumaas pa. Imbis na mababa, wala, mataas pa rin. Yung po bang ngayon po na pinapangako po nila na pagbaba po, hindi po, kumpara po sa dati, hindi po siya napapatupad ng maayos. Hindi. Paano
niyo po ma-differentiate po or pagkakaiba yung dati po sa ngayon po? Ah, Yung pangako wala, hindi namin nararamdaman yung yung pagbabago niya. Ganun pa rin. Para pare-parehas lang. Yung presyo, saka yung lalong tumumal dahil mahal. Mabili ngayon yung mga pagkain. Ganyan. Pero sa mga ganito, hindi na masyado. Mga damit-damit. May posibilidad na matupad po yung mga sinasabi. Sana. Sana. Yun naman ang inaasahan namin. Oh, kahit tayong mga namimili. Gusto natin. Lalo na kaming nagtitinda. Gusto namin mababa para mas maayos yung mabili. Kaya lang ngayon matumal. Wala. Ang tumal ng ngayon. napapatupad po ba yung mga pangako na pagbaba po ng bilihin? Hindi. Mas tumataas pa nga eh. Yung pong, paano niyo po mapag-iiba po yung dating pangako po ng mga gobernador po kaysa po ngayon po? Na parang ngayong year po, napapatupad po ba nila? Hindi rin, alos pareho lang din eh. Imbes na bumaba, mas tumataas pa yung trademark ng mga bilihin eh. Para nagba-black market pa sila. Nung noon po, ano pong masasabi niyo po sa mga pangako po nila noon? Natutupad din po ba? May natutupad, merong hindi. Tingin niyo po ba matutupad po yung mga In the future, po? hindi. Parang mas worse pa nga ngayon eh. Dahil tumataas sa mga bilihin eh. Mas naapektuhan po ba kayo ng pagtaas ng presyo ng gasolina o sa pagkain? Kaya nasa gasolina. Sa gasolina po. Paano po ito nakaka-epekto sa inyong budget at sa pamumuhay po ba? Siyempre, mataas yung presyo ng gasolina. Yung last na tanong ko na lang po is, ano po ba ang mga pangako ng pagbaba ng bill? Hindi. Bakit po sa tingin nyo ito? Tumataas eh. Tumataas? Oo, hindi Ano pa po ba yung sa tingin nyo? Except po doon. Mataas talaga. Wala na. Ganun. Hindi bumababa. Ano po sa tingin nyo yung kailangan nilang gawin para mapatupad nila? Baba ng gasolina, baba ng presyo ng pabilin. Oh. Tingin niyo po ba makapatupad siya in the future? May posibilidad. Hindi bababa yan, tataas pa. Iilang mamamayan na ang nagsabi na hindi napapatupad ang ipinangako sa kanilang pagbaba ng bilihin dahil patuloy pa rin ito sa pagtaas. Na tila ba't hindi na kasya ang kanilang sahod sa pagbili ng mga bilihin ngayon. Ano po ang masasabi ninyo sa performance ng government officials during the elections? Elections, well, they're elected now. So I'm not really satisfied with how they work. On the national level, hindi nila ginagawa yung work nila to be the legislators, sa senators, sa Senate. And local, I don't think there is much improvements and ginagawa nila yung mga pinangako nila. So, yeah, in short, I'm not very satisfied with it. As you said na hindi natutupad yung before na mga do you think in the future matutupad pa rin yung mga yan? No, I don't think so. Because they're just after the position and the power that the position holds and not really into making the lives of their constituents better. Do you think there in the future election there will be a rightful president or government officials that magpapatupad ng mga Well, if the voters are intelligent enough to vote for the right one, I think something new will happen. But if they're still voting for the corrupt officials, I don't think there's a change in our country or in our town.
Because this country is really going down into the pits. We don't have any hope unless our president steps out of office. Nakatutok sa ulo mo, toto'y tumalong ka, tumaba kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga bala.